Good morning, everyone! Turn to your neighbor. Sa kaliwa, sa kanan, ngitian mo sila, sabihin mo, grabe si Lord. Come on, ngitian mo sila, come on. Sabihin mo, gwapo mo naman ngayon. Ang ganda mo naman ngayon. Hallelujah. We are now on the last installment of our series, Increase. So if you came here for the first time, can I see the hands of our guests, our friends? Pwede po ba? If it's your first time, we want to welcome you, honor you right now. Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Taas kamay. Ayun, wow, palakpakan po natin. Welcome to the Rock City Church. Sa taas po ba meron? Paki-guide lang po ako kung meron. Ayan. No, we're so glad po that you are here. Alam niyo po, hindi po aksidente ito at ang Diyos po ay patuloy na gina-guide tayo. No? At as we always say it po na hindi kami nagugulat because we've been praying for you. We've been praying that the Lord will continually bring more people, no? Dito po sa pamilya pong ito. Amen po ba? So sabi ko nga po, this is the last installment of our series. At sa mga bisita po natin, we are on a month-long series called Increase. And Increase po is the prophetic word, the prophetic vision, the theme for the year 2025 na binigay ng Panginoon for this house. No? And we've been talking about ito pong increase for the whole month. At dito po natin siya tatapusin. Pero bago po natin pag-usapan ang prophetic, your last installment, nais ko pong balikan muna natin and let's re-watch our prophetic video. Let's watch this once again. Every light begins with a spark. Start small, humble, and fragile. Once it burned so brightly, a flame full of life, warmth, and hope. But over time, the light began to fade. The wick grew weary, the wax melted away, and the once vivid glow became a faint, trembling whisper of what it used to be. Like the candle, there are seasons in our lives when our light dims. When the brightness of hope is replaced by shadows of doubt, fear, and barrenness. We feel empty, forgotten, and unworthy. Sometimes life can feel like it's falling apart. Dreams seem delayed, promises unfulfilled, and hope can feel distant. Darkness, a word that captures more than the absence of light. It's the weight of despair, the silence of hope fading, and the crippling reality of feeling far from home. This was the story of Israel in captivity. Stripped of their identity, their land, and their freedom. And even today, we experience this darkness in our own way. For Israel, captivity meant exile in Babylon, a foreign land where they're forced to serve foreign rulers, far from the temple that symbolized God's presence. Today, captivity looks different. It's the darkness of injustice, the chains of addiction,
the pain of isolation, and the anguish of conflict. Each of us has been confined, limited by our own small perspective. It feels safe. It feels familiar. It feels uncomplicated. We settle into these narrow spaces, shaped by our past fears, failures, or even comfort zones. But it's far too small for the life we are called to live. In the Bible, there's a man named Jabez who prayed a bold prayer. Bless me indeed and enlarge my territory. This simple yet profound request reflects unwavering trust in God's desire to bless His children beyond what they can imagine. For those seeking to experience such expansion, the journey begins by breaking free from our confined boxes, predictable routines, narrow thinking, and a limited perception of God. When we begin to see who God truly is and what He is capable of doing, that is where the miracle begins. Out of barrenness comes breakthrough. Out of nothingness comes new life. It's not easy to sing when all seems lost. Yet, God calls us to rejoice in the promises before we see the fruit. He tells the barren one to prepare for the blessing, even when the ground is dry. Rejoice with singing, you barren one. You who never given birth, burst into a song of joy and shout, you who have never been in labor. For the deserted wife will have more children than the married one, says Yahweh. You may have been fruitless in the past, but rejoice. You may have failed as a Christian so many times before, but rejoice. You may have been seriously discouraged and lost hope, but rejoice. You may be looked upon as an outcast, useless and good for nothing, but rejoice. Increase is coming. So enlarge your tent to make room for more children. Don't think small. Stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare them. Make the tent ropes longer and the pegs stronger. For you will increase and spread out in every direction. This is more than a call to build.
call to prepare for growth, for multiplication, and the fulfillment of God's promises. Come on, shout, increase! Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I declare increase upon your life. Amen. Alam niyo po, ang ganda pong sariwain. Ako po, hindi ko na alam kung ilang beses ko na po pinanood to over and over again. No? So yan po ay available po sa YouTube natin. You can watch it on demand. No? So maybe whenever you feel down and you're going through something, ay pwede nyo pong balikan yan para mapaalalahanan tayo. Because this is the direction. Ito yung word ni Lord sa atin. At mainam po na napapaalalahanan po tayo every now and then. Amen po ba? So ngayon po, church, as we come to the end of the series, let me make something clear ngayong umaga. And I want to say that the time for waiting is over. Salamat po dun sa tatlo na hindi inaantok. Sabi ko, ang oras po sa paghihintay ay tapos na. The time for waiting is over. Maintindihan po natin to as we go along po sa ating word this morning. Dahil po ang Isaiah 54 is not a scripture meant to simply inspire us from a distance. Nakita po natin once again, napanood natin, narinig po natin, no? Yung prophetic word. Pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa, ito pong word ni Lord sa atin ay hindi po binigay for us to be inspired, but it is a declaration and invitation that requires action. It's a declaration, an invitation that requires an action. Hindi po Sean, Shen. Sabi mo sa katabi mo, invitation. Anong next? Declaration. That requires what? That requires action. Kaya po ngayong umaga, the title of my message this morning is A Call to Action. Come on, say that with me. A call to action. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, tama na ang paghihintay. Umaksyon ka na. Patapos na po. Grabe yung mga na-receive nating word for the past 3 weeks. Na ang Diyos po, He is a God who what? Who restores. No? He is a God who redeems. And last Sunday po, naranasan natin yung redeeming love ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po, after all nang narinig natin, ano nang next? Ano na po next? God is calling us to step na po. Kaya po yung title natin, A Call to Action. No? Sinabi na po ng Panginoon, God has spoken His promise of increase, but it's not enough to just hear the promise, but yung gusto pong pagawa ng Panginoon sa atin is, we must move in alignment with Him. Hello! Narinig na natin. Tapos na po ang prophetic or yung Vision Sunday natin. At hinihintay na po tayo ng Panginoon na gumalaw. Most of the time, we are waiting on the move of God. Pero hindi po natin alam that God is waiting for us to actually step out of our comfort zone and move. Hindi niyo po ba napapansin? Nakaramihan ng problema natin mga Kristiyano, hinihintay natin gumalaw si Lord. We're waiting on God, but God is waiting on us to move. God is waiting on us to act upon the word na binigay niya po sa atin. Church, alam niyo po ba that the promise of increase is what? Is available sa ating lahat, but we must respond to it by stepping it out, by stretching our faith and preparing ourselves to handle what God is about to release.
So may mga itlang bagay po ako na bibigyan ng punto ngayong umaga dahil ito po'y pagtatapos na ng ating series, no? At number one, na gusto ko pong bigyan ng emphasis dito. Number one, if you're taking down notes, come on. Number one is this: increase requires movement. Come on, say movement. Hallelujah. Ang ganda ng promise ni Lord, pero kung wala kang gagawin, hindi mo makikita yan. Tapos na yung palapalakpak ka lang, tapos na yung sigaw-sigaw ka lang, tapos na yung ginawa mo ng cover photo, yung tent na yon. Maganda lahat pong yan pero it's time for us to move. Alam niyo po ba na yung Panginoon, God will not force you to step into His promises. Kung ito yung pangako ng Panginoon, hindi ka naman basta tutulak ni Lord dyan, uy, Lord, thank you, nandito na ako sa promise mo. Walang ganon. He will not force you to step into His promises. Kaya po paulit-ulit kong sinasabi that the promise of increase is a partnership. Come on, say that with me. Partnership. Say that loud, partnership. Ito po ay isang partnership between God's power and our obedience. Ang increase po, church, ay hindi po mararanasan ng mga taong naghihintay lang. Ulitin ko. Increase will not come to those who stand still, waiting for them to land. Alam mo yon, in their laps, na naghihintay lang po silang mangyari sa mata nila na wala silang ginagawa. Again, you must act upon what God has said to you. Kailangan tayong gumalaw. Kaya bandang huli, kailangan mo maintindihan, hindi po lahat makakaranas ng increase. Hello. And as much as God wants you and me na maranasan yung increase, pero the truth of the matter is, not everyone will experience increase because yun lamang pong gumagalaw, yun lamang pong nag-o-obey ang makakaranas ng increase. Remember the Israelites, they had to cross the Red Sea bago po ang Red Sea ay mahati. Kung titingnan niyo po yung story, no? Sila po ay hindi to basta po nahati ng wala silang ginagawa. Yes, inutusan ng Panginoon si Moses, no? But even po yung sa kanilang what do you call this? No? Even po nung bago pa yung Red Sea, even po doon sa Jordan River, nung na-touch po ng paa nila yung edge ng water, ay sila po ang Diyos ay gumawa po ng milagro doon. May mga bagay po na hindi basta gagawin ng Panginoon on our behalf kung tayo ay wala pong gagawin. May pinangako sa mga Israelita na promised land, but kailangan mo na lang dumaan doon sa Red Sea. Sino po dito excited na bago niya makita yung increase sa buhay niya, dadaan muna siya doon sa mga katakot-takot na portion ng buhay niya. Pero kahit gaano man kalaki at nakakatakot, ang bundok na yan, ang Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano niyang sinamahan ang mga Israelita, ganun pa rin niya tayo sinasamahan until now. Hello! Also Peter had to step out of the boat before he could walk on water. Paano? Hindi naman siya basta, paano siya makakalakad sa tubig kung nandun lang siya sa boat niya? Paano niya makikita yung milagro? You want to see the miracle of God this year? Step out of your boat. Step out of your comfort zone. Take risk. Obey the Lord. Even Abraham, bago po niya naranasan yung promise the Lord, nasabi ng Panginoon, I will bless you and you will be a blessing. You will be a father of many nations. But Abraham had to leave his comfort zone before he could inherit the land. So nakikita niyo po lahat pong iyon. Hindi po basta-basta. Alam niyo, praise God, hindi tayo binibaby ng Diyos. Yung anak kong to, kawawa naman. So, hayaan mo anak, bukas kagising mo, nandyan na yung increase. Sana makanta ka sa aglin
Sana ganun po kadali, pero hindi. We need to act. We need to do something. Increase requires movement. And church, God is asking you this morning, are you willing to move? Tingnan mo yung katabi mo, yugyugin mo, gisingin mo. Tanungin mo siya, are you willing to move? Hello? Pero po nire-require ng Panginoon. At ang tanong, first, will you move past your fear of failure and take bold steps in faith? Ready po ba tayo na lumabas sa comfort zone natin? Labanan ang ating takot. Takot na magkamali. Kapatid, tinatanggal ng Panginoon yung takot mo na magkamali. Paano ka natatakot magkamali? Lahat ng nabubuhay, nagkakamali. Wala pang nabuhay na hindi nagkamali. So, baka matakot doon. Lahat nagkakamali. Lahat ng mga champion, kaya naging champion kasi maraming pagkabagsak na naranasan. Walang nagiging champion na walang sugat, walang scars, walang pinagdaanan. Ganon din po tayo. Ang sarap na matapos natin yung 2025, the year of increase. Maranasan natin yung increase bandang huli, pero tayo ay sugatan. Tayo po ay may pinagdaanan. Yun po yung increase. Ang sarap po ng palakpakan nga po natin si Lord. Come on. Will you move past your comfort zone and reach for what's ahead? Yan po yung mga tanong na kayo na po yung sumagot. And will you move past the what ifs and take the first step toward God's increase in your life? Yan po, wag niyong hayaan na yung takot yung mag-dominate sa'yo. Yung takot mo magkamali. Sino bang hindi nagkakamali? Ngayon, huwag mong hayaang datnan ka ng Panginoon na nandyan ka pa rin sa sarili mong bangka. Huwag mong hayaan na datnan ka pa rin ng Panginoon na nandyan ka pa rin sa sarili mong comfort zone. Hello? At huwag mong hayaan yung mga what ifs mo. Kapatid, ang faith, hindi po yan basta lang nagwo-work sa anong rational, anong logical. Hindi po. Faith is what? Is the confident assurance. Faith sees the impossible. Kaya it requires movement. After this series po, I hope and pray, tayo po ay may gagawin after po ng word na ito. Again, increase requires movement. Number 2 that we need to understand, the action you take today sets the course for tomorrow. Hello? Yung action daw na gagawin mo ngayon. Or baliktarin ko, sige. Nakadepende yung bukas mo sa ngayon mo. O yan, mas madali. Okay? If you want to see increase sa future mo, ngayong 2025, kapatid, kailangan mong gumalaw. Kailangan mong may gawin. At napaka-crucial po nito. Again, your faith today determines the increase of tomorrow. Gising pa po ba tayo? We don't get to skip ahead to the increase without doing the work now. Kailangan po natin magbungkal, kailangan nating magpagal, kailangan nating i-stretch yung faith natin bago po natin maranasan yung increase na gusto pong ibuhos ng Panginoon sa atin. At napaka-importante po ng preparation. Napag-usapan na po natin to for the past weeks. No? Your preparation, how you get ready for the increase, how you strengthen your stakes and stretch your tent, prepares the soil for what God is about to bring. Kaya makikita mo yung seryoso sa increase, hindi lang yung pasigaw-sigaw. Hindi lang yung pinost nila yun sa kanilang cover photo, hindi. Makikita mo yun sa lifestyle nila. What separates us? Tingin po kayo sa akin, wag po kayong masaktan, pero alam niyo po, what separates us ay yung may, dito, ngayong umaga, there are two types of people in the room, the listeners and the doers. And I'm challenging you, na sabi po ng aklat ng James, be doers
of the Word of God. Mahirap, nakailang ka ng amen. Pinicturan mo na, pinost mo na, bandang uli, wala ka ring ginawa. Makikita mo yan sa lifestyle, makikita mo yan sa bunga. Hello? Ang tanong, are you getting ready for the increase? Hello? Anong ginagawa mo? Paano ka naghahanda? Kaya nga challenge ko po kayo patuloy kung kayo naghahanda. Siguro yung iba sa inyo, dapat nakita ko na rin sa Empower Night. Pastor, wag nang pag-usapan yan. Basta kung may work po kayo, walang problema. But again, if you want to grow, maraming paraan. Believe me, maraming paraan. Kung gusto mong lumago at i-prioritize yung spiritual growth mo, ang daming paraan. Yung iba nga kahit sa ang sulok pa ng lupalop, pumupunta. Pag may healing crusade, may ganyan, talagang yung uhaw pumupunta. Regardless pa po yan, kung mag-e-aeroplano pa yan, sasakay ng bus, gagawin nila lahat. Yun po ang desperado. Tahimik po kaya. Bigyan natin ng oras yung ating... Man does not live by bread alone, sabi ng Bible. Hindi lang po pagkain, hindi lang pampisikal yung kailangan ng katawan natin. Meron kang kaluluwa, kapatid, na kailangan mong busugin. And hindi po sapat, I want to say this with love, hindi po sapat na nandito ka every Sunday. You also need to learn how to feed yourself. Marami po sa atin, inihintay lang natin si pastor na pakainin tayo eh. Nakakahiyaman yung word ng Sunday, yun na yung word mo for 1 week. Kaya pagdating ng problema, wasak tayo. Kaya kailangan po magpatibay tayo. Kailangan po natin ng matibay na pundasyon para kahit anong ibato ng buhay sa atin, ano man pong pagdaanan natin, we will remain grounded. Hallelujah! Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! So ready po natin. Tama po ba? Patibayin po natin yung pundasyon natin. Or we'll risk losing what God has entrusted to you. Sayang po eh. Ayoko po bilang yung pastor nyo, ayoko pong mamuhay kayo sa regret. Ang dami na ng word na narinig mo, sinayang mo lang. Kaka-attend mo, ilang Sunday ka nag-attend, wala kang absent every Sunday. Pero hindi yun eh, hindi ka sinusukat sa pag-attend mo ng every Sunday kung nandito ka. Yung gauge natin dito, if we will act on the word that we've heard. Hello, hindi po ako galit. Gusto ko lang pong makuha nyo ng mainam. Binigay na ni Lord yung word eh. Napakasayang. Kailangan nating sabayan yung word ng Panginoon. We need to prepare our heart, our relationships, our spiritual life, so that when the increase comes, we'll be able to sustain it. Palakpakan po natin ang Panginoon. So kapatid, huwag mo na sayangin yung oras mo. The clock is ticking. Feb pa lang yung iba sa atin, ay pastor, saka na ako magsisipag mga June. Stretching muna, Lord. Lord, pag bare months na, tumodo na ako. Sayang po yung oras. Ngayon pa lang po, ang dami na pong ginagawa ng Panginoon sa church natin at sa bawat pamilya at sa bawat buhay. And I'm telling you, sinabi po, inimpress po ng Panginoon na ang gagawin niya ngayong taon, marami pong mga uhaw ang mag-aalab ngayong taon. Kaya sabayan po natin yung move ng Panginoon. Hallelujah! Sabayan natin yung gigil. Kaya makikita mo yan eh, pag nag-aalab ka, pag excited ka, hindi ka pupunta dito, tatamad-tamad, late-late, aantok-antok. Nandun pa lang talaga nanggigigil ka ng magpuri kasi excited kang ma-encounter mo si Lord. Hello? Gising pa po ba tayo? Number 3, the future is waiting for you to take action.
Ang future po natin, if I may say, yun po yung kagandahan ng prophetic word. Binabaybay pa lang po natin ng 2025, pero nagbigay na ng blueprint si Lord that the future, your future for this year is a picture po ng increase. It's a future, it's a picture of expansion, of influence, and breakthrough. At alam niyo po ba that God has already given us everything that we need? Tingin po kayo sa akin. Alam niyo po ba? Again, God has given you everything that you need. Imagine that. Yung tapang si Lord magbibigay. Yung kasipagan, si Lord yung magbibigay. Yung desire, si Lord ang magbibigay. Kailangan mo na lang gumalaw. He has given us everything we need, but it's up to us to step into what He has for you. Hello. Binigay na po lahat ng Panginoon, wag na nating sayangin ito. At alam niyo po ba, the question isn't whether or not the increase will come. Hindi po siya tanong na darating ba yung increase. Hindi yun yung tanong. Mali yung tanong mo. Ang increase ngayong taon ay darating. Ulitin ko po. Again, it's not the question kung darating ba yung increase or hindi. Ito nga yung promise ni Lord eh. Darating ang increase ngayong taon. Here's the question. Will you be ready for it? Yun eh. Darating si Lord eh. Excited nga yung Diyos. Ibuhos niya ang tanong, ready ba tayo? Ang tanong, will you position yourself to receive it? Another question, will you move in faith and seize the opportunities God brings your way? Pag-pray po natin na buksan ni Lord yung mata natin at mabago po yung perspective natin na kahit yung nakikita mo ay hindi parang kamukha ng inaasahan mo, but you will learn to embrace and to seize the opportunity. Kasi po may ginagawa ang Panginoon even po dun sa mga bagay na hindi mo inaasahan. And last question, will you live boldly? Refusing to stay in the safety of where you are now, but rather marching into what God has declared over your life. Marami po ngayong taon patatapangin po ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ng katabi mo, "Rrrr." May mga ibang asawang lalaki sabi na, "Pastor, matapang na yung katabi ko." Ibang tapang po yon, okay? Okay? So again, ang tanong, willing ka ba na mamuhay ka ng may katapangan ngayong taon? At yung tapang na yon, hindi para sa asawa mo. Yung tapang na yon ay tapang para lumabas ka doon sa safety at habulin mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Kapatid, hindi ko na po pahahabain ang word. Ito po ang pinakamaiksing sermon ko simula nung January. Amen. Today, since this is the series ender, hindi ko na po expound yung mga na-share ko, na-dissect na po natin every week yan. But you need to understand, church, today is the day of action. Wala nang mabulatlat na salita at mahabang eksplanasyon. Alam niyo yung kailangan niyo, hindi mahabang sermon. Ang kailangan niyo ngayon ay agarang paggawa sa pinapagawa ng Panginoon. Ulitin ko po, you don't need long sermons. You need to have a heart that is ready to obey. Ready to act upon the word of God. Palakpakan natin si Lord. Come on, come on. No more waiting. The time is now. Pag sinabing no more waiting, yung iba sa atin kasi, look at this,
ito po, eye-opener to. Lahat po tingin sa akin. Most of us, or many people, they wait for the perfect conditions. Look at me. Before stepping out. Makinig, maraming tao, hinihintay na maging perfect ang kondisyon. Bago po nila gawin yung pinapagawa ni Lord, Pastor, busy pa ako ngayon Baka kapatid, parang 3 years, 5 years mo nang sinasabing busy ka. Ang tanong ko, yung kabisihan ba, matatapos yan? Kayo po sumagot. Pastor, sobrang bata pa ng mga anak ko pag lumaki na lang. Ilan taon yan bago ka mag-serve kay Lord? 18 years old, 15 years old, 10 years old. Alam ko po mahirap. I'm speaking also from experience. I'm not here to mock you. I'm not here po na sabihin ko na hindi natin ino-honor ang season natin. I'm saying is, kahit po anong season natin, kaya nating paglingkuran si Lord. Kaya nating gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag mo nang hintayin yung perfect kasi hindi mangyayari yun Pastor, saka na pag wala ng stress. Wow! Kapatid, sa langit yun. Dito, hindi pwedeng walang stress. Pastor, pag hindi na busy, kapatid naman kailan pa walang kabisihan sa mundo, sa buhay? Pastor, saka na ako pag mataas na yung sweldo ko, saka na ako susuporta, saka na ako magbibigay. Pastor, kapatid, don't wait for the perfect condition. Yung buod po ng word natin, the time is now. Today is the day of action. Hindi bukas. Saka na. Ay, grabe. Kahapon po, may mga kausap po ako na part ng aming squad. No? Na I'm encouraging them. Sabi ko, I know, and God sees yung, alam niyo po, we're blessed na meron tayong there are people in our church that by the grace of God ay naimo-model po nila. May mga squad po tayo dito, maraming anak, bit. Imagine, lagi ko po itong sinasabi. Glory to God sa mga tao, sa buhay ng mga taong yan. And I'm encouraging yung mga kausap ko rin po kahapon. Natutuwa ako, sabi ko na pinapakita nyo sa mga taong nanunood sa inyo na kaya. Kaya. Katulad po, yung discarding pinapaisip ng Panginoon sa amin, yung mga anak po namin tulog pa. Dati po, as a pastor's kid, ganun din po yung ginagawa for sure ng mga magulang ko. And I want to honor my parents right now, Pastor Rod, Pastora Beth, for doing what God has called them to do. Mga hindi ko po makalimutan, binibit-bit kami. Nag-pioneer po sina Pastor sa Minalin, bumabaha nun. Nagbabangka yung mga tao. I saw it with my own eyes. Naglalakad po kami sa putik. Buhat-buhat kami, nag-aabang ng jeep hanggang madaling araw. Kung saan sila, nandun kami. Kaya yun din po yung ginagawa namin by the grace of God. Tulog yung mga bata, maligo ng Sabado. Ganun na lang. Maligo ng Sabado. Magigising yan, nagugulan na lang, nasa SM na sila, ano na sila. Ibig sabihin, kung gusto natin, may paraan. That's why I want to encourage parents. Kayo po ang binigyan ng authority ng Panginoon over the life of your children. Meron kang choice. Sundan mo yung kagustuhan nila o ikaw ang masusunod. Pero sa pagpapalaki ng bata, I think ang magulang ang dapat na nasusunod. Yung iba kasi, di ba, yung mga magulang, Pastor, kasi di ko na ginising yung anak ko, nakakaawa naman. Magigising, may storbo yung baka kaawa mo sa anak mo, buong pagsisimba nyo, hindi mo sinasama yung anak mo. Yung anak mo, di nakakapakinig ng word. Yung anak mo, hindi nakikita yung culture na to. Hindi natututong mag-worship, mag-kids church, hindi matututong magbigay. Kapatid,
they are missing a lot. Before you knew it, alam niyo po, blessed tayo. Na yung mga, may kids church tayo, may youth tayo, may YA, lahat po. From all walks of life, meron po tayong, ang church ay nandyan para tulungan tayo. Sana po, huwag niyo makita to na kabastos-bastos. I'm here to encourage you. Parents, pakitaas po yung kamay ng mga magulang. Kahit, come on, binigyan po kayo ng authority ng Panginoon. Delegated authority, mga tatay. Ilapit natin ang ating mga anak sa Diyos. Hindi mas suportado natin sa labas. Anak, gagawin ko lahat para mag-artista ka. Ay, maya pa yung pamag-artista, suportahan eh. O how about, ilapit mo kay Lord para lumalim yan. Kaya mo bang gawin yun lahat, tatay? Nanay? Sa pag-aaral nga, kaya nating suportahan. What about sa spiritual life ng anak mo? Kaya din nating gawin yan. Again, we're here to help one another. Magtulungan po tayo kasi pag inuna natin ang Diyos, kapatid, mahirap. Sasabihin ko sa inyo, hindi madali. Mahirap. Hindi madali. Minsan, papunta ka na lang sa church, nag-aaway pa kayo, ang gulo-gulo sa sasakyan. Kami po, ganyan. No, nagdadrive, yung asawa ko buntes, yung dalawang anak, may paggera lang ang gulot, gusto mo nang makarating ka na. Nagsasabunutan, umaakyat doon sa sasakyan. But it is all worth it! Lahat ng ginagawa mo, lahat ng sakripisyo mo, nakikita ni Lord dyan. Hindi po yan nakakaligtaan ng Panginoon. Lahat ng iyak mo, sakripisyo mo, binibigay mo, paghihirap mo, babalik ng Panginoon sa iyo yan. Hallelujah! Minsan hindi man po material. Pero yung pinagpaguran mo sa Kanya, makikita mo pag nasa tamang edad siya, yung example mo, susundin niya by the grace of God. Yung Diyos na minahal mo, mamahalin niya. Yung Diyos na pinaglingkuran mo, paglilingkuran niya. At yan na po ang pinakamainam na reward na mabibigay natin or matatanggap natin. Palakpakan po natin si Lord. Come on. So parents, keep on bringing your child to church. Pastor, nakaka-stress sila, maingay. Ganyan talaga, wala tayong magagawa. Tama. Kaya po, pagtulungan natin kahit anong, alam ko po, may kahirapan. Again, we understand. Pero wala pong kasing sarap. And we honor, gusto ko pong i-honor at i-appreciate lahat ng mga magulang, lalo na yung may mga maliliit pa ngayon, dinadala nyo sa church, gusto mong makarating na hindi ka malilate, hallelujah, gigising ka ng maaga, papakainin mo, bibiisan mo lahat-lahat yan, nakikita lahat yan ng Panginoon, and you will be richly rewarded for that. Because you're doing what God has told you to do. Na mailapit mo. Parang nag-ibang topic natin, naging family, anyway, doon tayo dinadala ni Lord eh. It's the day of action. Balikan natin, wag na nating hintayin yung perfect na condition. Hello? Meron po tayong isang miyembro sa Kapas, na grabe yung desire niya ngayong taon, sabi niya, gusto ko pong magpaggamit kay Lord. Pero nakita niya, yung nagbablock, ang humahad lang para hindi siya makapagpagamit kay Lord, yung schedule niya sa trabaho. Hindi po para sa lahat to, ha? Pag-pray niyo po ito, baka sabihin niyo, sinabi ni Pastor, magre-resign ako bukas din. Hindi po, wag niyo po ako sisihin dyan. Pinag-pray niya, sinik niya si Lord. Importante yon. Sabi niya, ayoko nang mangyari to. Kung ganito na lang palagi, hindi ako makakapaglingkod sa Panginoon. Nag-pray po siya, iniwan niya yung trabaho niya. At sa loob lamang po ng isang linggo, may pinalit na better na trabaho ang Panginoon na may magandang schedule dahil in-honor niya si Lord, in-honor din siya ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Yung sinasabi ko lang po dito, pray about everything. Pag-pray mo lahat ng bagay na nagko-concern sa'yo, lahat po, Lord, yung ganito ko, yung ganito, lahat po yan, ibigay mo sa Panginoon. I love this verse in Ecclesiastes 11:4. Farmers who wait for perfect weather never plant. O, tingnan niyo yan.
If they watch every cloud, they never harvest. Kung ang magsasaka daw ay naghihintay ng perfect na weather, ay, muran na tayo, tapa, alipa. Kung kakahintay niya daw, hindi daw sila makakaranas ng harvest. Ganyan din po sa atin. If you keep waiting for everything to be just right, you will miss your moment. Kaya yung masarap, kahit nahihirapan ka, tapos nagpapagamit ka kay Lord, nagsaserve ka, ginagawa mo lahat para kay Lord, ay grabe po. Grabe po yan. Ini-stretch na ni Lord yung faith mo. So God is saying to us right now, we need to move now, prepare now, and believe now. Come on, the Rock City Church, we need to move now, prepare now, believe now. Sabihin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Move now, prepare now, believe now. One more time, move now, prepare now, believe now. Kaya ang challenge ko po ngayong umaga, sa akin pong pagtatapos, what have you been postponing that God has already confirmed? May mga bagay po na kinonfirm na yung Panginoon sa inyo. May go na si Lord. Ang tagal mo nang pinagpiprayan, kapatid, sabi ng Panginoon, go na. Mag-step out ka na sa comfort zone mo. Pero yung iba po sa atin, pinopostpone pa po natin. Kapatid, ito na yung word na hinihintay mo sa Panginoon. There's no more later in God's kingdom. Today is the day of action. Today, church, you are called to move. And it's time to make a decision. Kaya ang response po natin ngayon, ihakbang mo na kung anong pinapagawa ng Panginoon sa business mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pangarap, at doon sa increase na pinrepare ng Panginoon sa'yo. Start to speak those bold declarations over your life. At reaffirm mo yung commitment mo to God's call and to move forward with courage. I want to end this message with this scripture found in Joshua chapter 1 verse 9. Sabi ng Diyos kay Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang po sinasabi ni Lord dyan para kay Joshua, sinasabi niya rin po yan ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, magpakatapang ka, magpakalakas ka, magpakatibay ka, huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage, dahil ngayong 2025, anumang hakbang mo, anumang gawin mo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Come on. Come on. Tatayo po tayo right now.